Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Nako, maganda itong topic natin ngayon. Sino kaya? Sinong itatopic natin? Eto ngayon yung itatopic natin. Etong Laos. Laos na si Anjo Eliana. Akalain mo mga pre, biniran niya po si Rapi Tulfo. Ang tanong dito, si Anjo Eliana, naku, makukulong. Anjo Eliana, makukulong ka? Hinay-hinay ha. Senador yung kinakalaban mo. Ha? Tapos ginagawan mo ng kasinungalingan. Kulong ang abot mo dito. Diba? So hinay-hinay lang, Anjo. Diba? Baka maging artista ka sa kulungan. So anyway, ito na. Panoorin po natin ang video ito mga pre. Okay? Siguro bago po pala tayo mag-tuloy-tuloy sa ating reaction, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Ayan, para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So tuloy po natin. Panahon na para malaman nyo na ang totoo. Kung bakit. Panahon na para malaman na daw natin ang totoo. At ang nagsasalita sa ating harapan ngayon ay isang manyakis. Okay? Kayo po ba ay maniniwala sa isang manyakis? Ano sa tingin nyo mga pre? Yung babaeng nakapanty lang yata yun. Sorry sa word. Papatayuin niya, papasayawin. Tapos ano, maglulo ka? Bastos, kaya pala sinipa sa Itbulagang. May samaan ng loob kay Tito Vicente Soto. Kasi alam nyo, nung last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kaysa dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, pakinggan natin ha. Aatras na, wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa line-up ni Joy. Kinausap ko si Joy. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsehal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Minura ka ni Tito Sen? Bakit ka minura? Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Ngayon, tanong ko sa inyo. Kapaning-paniwala pa po ba yung sinasabi nito? Isang di umano'y manyakis? Maniniwala po ba kayo dyan? Yung pagiging manyakis niya, pinapasan niya dun sa iba. Si Tito Sen daw, may kabit. Siya pala, may kabit din. Bakit di mo mapatunayan? Sino ba yung kabit ni Tito Soto? Pero ikaw, di umano, meron kang kabit sa isa sa 6 bomb girls. Alam mo, kung may baho ka, huwag mo nang ibanat sa iba. Huwag mo nang itapon sa iba. Gawain mo rin eh. Kaya, mababack to you ka niyan. Back to you. Hindi na ako napagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige. Ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto, na kung gusto mong mag-joke, bimbang muna bago mag-joke. Yan ang motto niya. Oo nga, bimbang daw. Ang pangit mo naman, magbibimbang ka pa. Mukha ka nang laman lupa eh. Sorry sa word ha, pero mukha ka nang laman lupa, may pabimbang-bimbang ka pa. Napapaghalata eh. tinuring ko siyang kapatid. Minsan nga, tinuturing ko siyang ama. Nung binakbakan ako ni Rafi Tulfo,
Yung mga kasinungalingan ni Rafi Tulfo, nung ako po yung natulpo, yung kapatid ko naman yan tinulpo, hindi naman ako eh. Oh. Nandun Nandun ka. Mga kapatid mo yung tinulfo. Hindi naman matutulfo yan kung wala talagang kapalpakan yung paaralan na yan, di ba? Tuloy. lang ako eh. Mas sikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi kaya ako ang diniin ni Rafi Tulfo. Kasi nandun ka, nagpa-interview ka eh. In-interview ka eh. Doon nga sa studio, nang bastos ka pa. At sinita ka ni Rafi Tulfo doon. Bastos! Ginagamit mo ang programa ni Rafi Tulfo para mambastos doon kung sino man tao na yun. Di ba kinat ka ni Rafi Tulfo? Na huwag mong gagawin yan dito sa studio ko. Tuloy. eskwelahan sa Lucena na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Anong mali-mali ang pinalabas? Hindi naman bias ang Rafi Tulfo in action, kaya nga invited kayo at kinausap kayo doon. Napanood ko rin yun, kayo yung may palpak, may kamalian doon. Palpa kayo. Diba? Palpa kayo. Napanood ko yung video yun sa Rafi Tulfo in action. Kaya wag kang magbalinis. Kapal ang mukha mo. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Rafi Tulfo. Kinuwartahan. Bakit? Ginusto nyo magpa-interview dun eh. Natural, kikita yung channel ni Rafi Tulfo. Diba? Isa pa, may nagsumbong. Ang Rafi Tulfo, gusto lang tumulong, umaksyon. Siyempre, gusto nyo makuha yung panig nyo para maging patas naman. Pumayag naman kayo. Kung alam nyo palang kinakwartahan lang kayo, dapat hindi kayo pumayag. Hindi kayo pumunta sa studio. Bobo. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Problema mo yan eh. Bakit ka tutulungan kung problema mo yan? Pinasok nyo yung problemang yan. Bakit ka tutulungan? Diba? Si Tito Soto, may pangalang pinangangalagaan yan. Kayo, di umano mga scammer kayo. Paano kayo tutulungan ni Tito Soto kung ganyan pala kayo? Diba? Di umano ikaw yung may sabi niya na scammer. Tinawag kayong scammer. Kahit ako hindi kita tutulungan kung kinangina. Scammer tutulungan ko. Hindi ako may sabing scammer kayo. Ha? Lumabas yan mismo sa Rafi Tulfo. May mga sumbong laban sa inyo. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti ba si Ang kaibigan, magtutulungan yan sa hirap at ginhawa. Okay? Pero kung ako, may kaibigan ako ng scam na, hindi ko natutulungan yan. Madadamay ako! Yes po, ito po yung aking second account po. Shoutout po kay QT Nars, ako. Magandang hapon po. Yan. Tito Vera, tinanong ako, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun, sir. Mga i-invento lang nila yun. Totoo naman na sinasabi ko. Anong sasabihin ko? May papeles yung building namin. Lumipat lang kami ng location, kaya natagalan yung the school was Sabi dito, basahin natin. Nagdroga, sabi ni Liberty Torino 4419, nagdroga din yan dati si Anjo, kaya ganyan siya magsalita. Kung totoo man po yan, kaya pala medyo may tupak. Legal. Na-late lang yung pero pinalabas ni Tulfo. Illegal. O, sayang yung mga Late! Illegal talaga! Bakit ka mag-o-operation? Bakit ka gagawa ng operasyon kung hindi pa dumating yung pagpalagay na natin mga papel ninyo? Huwag mo nang gumawa ng operasyon kung wala pa yung dokumento. Tsaka na kayo magsagawa ng operasyon kung natanggap nyo na. Diba? Ang mali kasi sa inyo, gumawa agad kayo ng hakbang na yung mga operasyon ninyo, okay? Nang wala pa yung papeles, hindi nyo pa natanggap. Mali yun! Antayin nyo na matanggap nyo bago kayo mag-start. Gets mo? Ina.
Artista ka! Dapat alam mo yan! Bubo! Estudyante pinag-aaral. Oh, alimbawa, ganito. May tindahan ako, malaking tindahan. Wala pa akong permit para magsagawa ng pagtitinda dyan o malakihang operasyon. Okay, hindi ko pa natanggap. Siguro mga next month matatanggap ko na. So, anong gagawin ko? Magtitinda ba ako? Mag-open ako ng store ko? Mali yun. Yari ka dun. So, antayin mo na matanggap mo yung mga dokumento na yun, mga permit na yan, bago ka mag-start. Diba? Ganun yun. Pagdidiis talaga, tanga. Namin ng libre. Ano nangyari? Ano, wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na Dapat lang talaga. makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Rapid Tulong. Imbes na makatulong kayo, teka lang. Paano nakatulong kayo? Kayo nga yung nireklamo ng mga estudyante. Kasi kung talagang nakatulong kayo, hindi dapat kayo nireklamo. Pero bakit nireklamo kayo? Oh. Diba? Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwenta, kumita. Yan. Kaya, very, cyber libel ang kaso dyan. Mali, kasuhan mo. Hindi lang pala to artista, nag-ala lawyer na rin pala. Inaantay ko lang yung pagkakataon makaayos ako, makakita ako ng abogado. Nagpaparinig. Sponsoran nyo po. Nagpaparinig pala, di sponsoran nyo. Ganun lang naman yun. Hindi pa po nakakita ng abogado. Please, paki-sponsoran po. So, si Mr. Tobera, buti pa siya, tinanong ako. Sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. So, wala akong demanda. Wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung eskwela namin maayos. Maayos, oh. Naniniwala ako maayos yung eskwelahan nila. Bakit? Reklamo sila eh. O sige na, sasang-ayon na kami sa'yo. Sasang-ayon na kami sa'yo. Maayos na, sige na. Kaya nga, sinumbong kayo dahil napakaayos ng inyong eskwelahan. May nag-comment dito, sabi niya, sino ka namang vlogger na hindi ka naman kilala? Kung magkatulog mo na lang yan, hindi ka kikita sa amin. Sa pagpasok mo pa lang dito sa live ko, kumita na ako sa'yo. Ha? Bobo ka eh. Sa pagpasok mo pa lang sa live ko, kumita na ako sa'yo. Ha? Pag didikitin natin yung bulbul ko at pagmumukha mong mukhang hindot ka, napakalayo. Mas pagkakaguluhan pa yung bulbul ko. Press 1 po sa pipili sa bulbul ko kumpara dito sa kumag na to. Na si Joseph. Ayun na, pagkakaguluhan yung bulbul ko kumpara sa'yo. Diba? Dahil kulangot ka lang sa paningin ko. Meron ba naman eskwela na 13 years nang umaandar tapos illegal? Hinanapan lang ng butas nitong Rapid 13 years nang umaandar tapos illegal. Oh. Kasi, ngayon bago lang kayo na-booking. Na-booking, dahil sa Rapid Tulpo in Action, na-booking kayo. Kung walang Rapid Tulpo in Action, baka hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa yan. Salamat sa Rapid Tulpo. Diba? Bistado kayo. Tulpo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo, nung pina-check namin, hindi pa pala naka-enroll. So, hindi ko alam kung anong motive. So, maniniwala po ba kayo dito? Sa taong ito na nagkukwento na lang ng kung ano-ano, hindi naka-enroll? Anong purpose nila? Diba? Ito yung sabi mo, hindi pa naka-enroll, nareklamo kayo. Dapat sinampahan nyo ng kaso. Kasi pwedeng sampahan ng kaso kung ginagawa-gawan lang kayo ng kwento. Bakit walang kaso yung mga estudyante? Dahil naka-enroll na sila. Pinapalabas mo lang dyan na hindi naka-enroll. Sinungaling ka. Diba? Nasaan na si Joseph? Sunog na si Joseph? Ay, naku po, wala na. Sunog. Mga estudyante, 5 hanggang 7 estudyante out of thousands na pinag-aral namin.
Pero going back, kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen, natakot siya kay Rafi Tulfo. Si Tito Sen talaga, may respeto kay Rapi Tulfo. 'Di ba? Problema mo, harapin mo. Hindi naman pwede makialam si Tito Sen dyan dahil seryosong usapin yan eh. 'Di ba? Seryosong usapin yan. So, ang gagawin ni Tito Sen dyan, siguro pwedeng gumitna. 'Di ba? Pero yung tulungan ka, mahirap yun. Dahil ang tawag sa inyo ng mga tao, scammer. Kahit po ako ngayon, sa sarili ko kung may kaibigan akong scammer, hindi po ako lalapit dyan. Madadamay lang po ako. Oh, At iniwasan na ako. Kumbaga, feeling niya, guilty na ako. Parang lumayo tayo dyan kay Anjo. kasi nga ayaw makialam eh. Lumayo tayo dyan kay Anjo kasi laos yan eh. Camera pala yan. Kaya no? Tulpo, tinan mo yung effect. Sinira mo yung pagkatao ko, sinira mo yung buhay ko, mga kaibigan ko. At si Tito Sen naman, ang sama ng loob ko sa'yo, akala ko ba mayabang ka? Hindi mayabang. Akala ko ba matapang Tanga. ka? Ba't di mo? Yung tapang po ng tao, ganito yan. Ginagamit po sa tamang paraan. Hindi naman po pwede magtapang-tapangan ka kahit mali na. Ang tapang, gamitin mo sa tama. Ganun lang. Hindi pwedeng magtapang-tapangan ka nung wala ka na sa lugar. Pinagtanggol. Ba't di mo pinagtanggol? Akala ba para tayo magkakapatid? Yun yung unang sama ng loob ko dyan kay Tito Sen. Pag mga matataas na tao, wala na. Kakalimutan na yung mas maliliit. Ako mismo, pag nagkakaproblema din po ako, hindi po ako lumalapit sa mga kaibigan ko. Kasi sinusulo ko. 'Di ba? Hindi ako lumalapit, sinusulo ko. Kasi gawa ko yun eh. Ako yung may gawa eh. Bakit ko idadamay yung mga yun? Nananahimik yung mga kaibigan ko, idadamay ko sa problema ko. 'Di ba? Sulo ko. Sulo kong lakad. Ganun yun. Dapat ganun ka rin. May bayag ka. Kaso wala kang payag. Nagtaong kaibigan niya. Kinuwento ko lang sa inyo to kung saan nagsimula ang samaan namin ng loob Wala akong pakialam dyan. ni Vicente Soto III. Yung senador ngayon na yan. Kaya yun lang po, naikwento ko lang kasi para alam nyo kung saan nagsimula. Sino may pake? Maraming salamat po. Kasi anyway, yun lang naman daw yung nagkwento lang naman daw siya. Grabe. No? May pake ba tayo? Meron po ba tayong pake doon? Ay, wala tayong pake. Ayan, kayo po, anong reaction nyo dito sa ating video na to? Comment down below.